Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. This is tantamount to abandonment of the Senate's duty under the Constitution to exact accountability. Hindi maganda ito. It's a bad example to the young and future leaders of our country that they close their eyes, they close the doors of the Senate on high crimes and betrayal of public trust. Tinalikuran nila ang ating konstitusyon. Kaya masama ang loob ng konstitusyon at ng mga tao dahil gusto lang naman natin makita ang ebidensya at ang proseso ng impeachment regardless of the verdict. Hindi ako sang-ayon kay Senator Francis Tolentino. Ang sinasabi nilang pag nag-adjourn ang 19th Congress ay nagtatapos na ang lahat. Tandaan natin na ang Senate ay may Senate Rules of Procedure at ang nag-a-adjourn at nagtatapos lamang ay ang kanilang legislative power. Ang Senate ay isang continuing body pagdating sa impeachment kasi may separate Senate Rules of Impeachment tayo. Kung hindi continuing body ang Senado, edi sana nawalan din ng termino itong 12 nating senador na magpapatuloy bilang senador. Actually, hindi mawawalan ng senador kahit kailanman dahil magta-transition lang on June 30 ang new 12 senators. So pwedeng magkaroon ulit ng 24 senators na magpatuloy ng trial kasi dapat ang trial hindi natatapos kapag nag-adjourn ang legislative power. Because like we said, the Senate is a continuing body, the impeachment is a political process. At hindi ito legislative power. Totoong na politika nga ang impeachment at dahil hindi ito itatalakay ng Senado sa 20th Congress. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kung sakaling magkaroon tayo ng isang napakasamang presidente o isang napakasamang vice president at may ginawa silang isang malaking krimen ngayong Mayo, nag-file ng impeachment ang ating Kongreso sa diretso, sa Senate, tinalakay ng June, hindi natapos ang trial at hindi pinayagang tumawid ng Senado. Hindi ba natin pwedeng tanggalin sa pwesto ang napakasamang presidente at vice-presidente dahil nag-one-year ban na tayo? Hindi yun ang intensyon ng ating konstitusyon. Ang intensyon ng ating konstitusyon ay dapat magpatuloy ito para matanggal ang isang napakasamang leader kung magkaroon man tayo regardless of whether there is an adjournment of the 19th or 20th Congress. Sana nakita nyo yung halimbawang yon dahil ang impeachment, proteksyon yon sa taong bayan at proteksyon yon para sa bansa at sa ating gobyerno. Sa ngayon, dahil manifestation pa lang naman ang ibinigay ni Senator Francis Tolentino, hindi pa naman nila formal na isinerado ang Senado pagdating sa 19th Congress. Sana mamulat ang mata ng ating mga senador at magkaroon sila ng lakas ng loob. It takes courage to face an impeachment trial and it's all up to the hands of our senators na may hawak sa kinabukasan itong gobyernong ito. So, abangan natin sa June 11 kung matutuloy nga ang reading of the articles of impeachment at kung ano pa ang ibang gagawin ng ating mga senador. Kasi nadismaya ako sa sinabi niyang nawawalan ng numero ang ating Senado para magkaroon ng trial o posibleng acquittal or conviction. Pero hindi totoo yun. Kasi when our 12 senators step down on June 30, immediately the new 12 senators assume their position. Magta-take oath nga sila before June 30 eh. Kaya tuloy-tuloy na may 24 agad tayo kahit man naka-break, kahit naka-adjourn. Kasi ang impeachment, uulitin ko, hindi ito exercise of legislative power. Ito ay exercise, ito ay isang political exercise. Sigurado ako para sa mga tao at sa mga kababayan nating gustong makakita na kung paano ilabas ang katotohanan sa isang pagkakamali, ma-acquit man o ma-convict, lalong aalma ang mga Pilipinong pabor, dapat managot ang isang mataas na opisyal
At may epekto din ito sa mga taga-suporta ng ating Vice President na ayaw nilang matuloy itong impeachment na ito. But this is a bad example to the country, a bad example to the young leaders that we refuse to exact accountability and integrity sa ating mga matataas na opisyal. Kaya binigay ko yung halimbawa ko kanina na kung magkataon man na may napakasama tayong presidente o may napakasama tayong mataas na opisyal dahil sa ginagawang aksyon nitong Senado natin, hindi natin magagamit ang impeachment para tanggalin ng isang napakasamang opisyal kung magkaroon man tayo balang araw. Kawawa ang ating bansa because we turned our back on our democratic processes. Kaya hindi maganda ito para sa mga Pilipino. There is a legal remedy if we can decide that the Senate has committed grave abuse of discretion in refusing to take on this impeachment trial. Darating din yan sa Korte Suprema dahil kahit isa itong political question o isa itong political process. If there is a grave abuse of discretion, the Supreme Court has the right to review. Ang isang impeachment affects the entire country. Every citizen has an interest in the impeachment of a president or vice president. Kaya kahit sinong Pilipino pwedeng mag-akyat sa Korte Suprema kung meron mang grave abuse of discretion ang Senado sa pagtanggi na italakay ang impeachment trial na ito. Wala akong personal na sama ng loob kay Senator Chis Escudero. Itong pagkakataong magkaroon ng political process, ilipas din ito. And like I said, it is a political process. Ganyan talaga sa Pilipinas at sa ating bansa. Hindi tayo dapat nagkakaganyan. Ang gusto lang natin ay kung ano ang sanang tama, ay panindigan din ng ating mga senator. Nothing personal. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.